Pakinggan nyo ilang halimbawa. Pakita ko sa inyo mga taong itinuturing akong kaaway, pero bandang huli, na iba ang kalooban eh. Kahit sa panalangin ng mga kapatid, sa panalangin natin, na iba isip nila eh. Pakinggan nyo itong taga Laguna. Sabi nung taga Laguna, isa po ako sa dumudurog sa pagkatao nyo. Basahin na. Pakinggan nga natin to. Magandang gabi po, Brother Eli. Matagal ko pong inantay ang pagkakataon ito. Ninais ko talaga magtanong para sa dalawang layunin. Una ay magtanong at pangalawa ay humingi ng personal na tawad sa inyo. Ako po'y kaanib ng Iglesia ni Cristo. Late 1919, noong una ko kayo makita, galit na galit ako sa inyo. Siguro dahil na rin sa aktibo ako mga awit ng iglesia, saksi ako sa mga masamang salita at pagdurog sa pagkatao nyo. At inaamin ko rin po, kaisa ako sa pagdurog sa pagkatao nyo. Brother Ali, patawad po. Ayan. Ngayon, miyembro na siya sa iglesia. Ang naitanim sa kanila, durugin ang pagkatao ko kasi daw naririnig niya sa mga ministro nila, dinudurog, saksi eka ako sa pagdurog sa pagkatao nyo. Talagang masasama ang diwa nitong mga ministro nito. Ang isa pang umamin dyan, yung si Minorca, kapatid na ministro nila na Minorca, na tumiwalag sa kanila, na binigyan ng proteksyon ng Canadian government, no? Binigyan ng status na refugee, kapatid na Josel, Inamin niya talagang ang ginagawang paninira sa akin, personal na pagdurog sa pagkatao ko, na talagang gawa ng demonyo. Pakinggan natin si Noel Minorca. Roel Minorca. I'd like to extend our apology to the rest of the Dating Daan members, especially Brother Eli Soriano. Kasi, I was part of what happened before. Sad to say na I know exactly what they did. Kasi nag-edit ako ng Tamang Daan noon. Yun ang and pati yung nahandaan ko yun, yung nagpakalat noon ng newspaper, yung comics against kilala kong gumawa nun, si Ferma. And parang nung pala naramdaman ko na sabi ko, why are they doing this? I mean, kung talagang you're of God, you don't need to do this. Di ba? Nakakalungkot lang. And kaya nakita ko yung talagang ginawa nilang strategic targeting sa kanya hanggang sa Interpol. So yung ginawa ng procedures na yan, I was a witness to that, all of that. Kaya sabi ko siguro it's never too late for at least yung mga talagang mga kasamahan namin na who's not into hatred and all of that. At least on our part, talagang we would like to extend our apology, sincere apology. Tingnan nyo, nag-extend ng sincere apology eh. Kaya lang, binara nung nag-i-interview. No? Gusto niya raw magkaroon ng sincere apology, lalo na sa akin, kasi alam daw niya ang ginawa sa panggigipit sa akin. Yun din ang naranasan niya nung hindi na siya conforme sa ginagawa ng mga ministro nila eh. Gusto na siyang pinagtatangkaan na siya ng masasama. At yun, napatunayan ng Australian government. Inamin niya ni Noel Minorca, hanga rin ako rito sa ministrong ito eh. No? Pakita natin yan. Tell exactly what happened. I should they stop you from doing this? Ano yung magandang significance nun? Well, they will do everything to stop it kasi it will reveal everything that they've done to me. And they use the law, they use the authorities just to
Then he kidnapped me and my family all the way from Sorsogon. What do you think of the timing? The timing, well, they have perfect timing. And I know this for a fact because they have done this before. Before? Yeah, with Eli Soriano and Okay. Yun. Alam ko itong ginagawa nila sa akin, ginigipite ka ako. Kasi ginawa na nila ito dati, sabi ni Minorca, to Eli Soriano upang dating daan. Kasama siya, alam niya na talagang panggigipit sa kapwa ginagawa nitong mga ito Talagang diwang-diwang antikristo na pagka personal na kagagalitan ka, na nasaing mapahamak ka. Ayun. Bawal po ng Diyos yan, mga kapatid, sa iglesia. Totoo. Sa tunay na iglesia sa Biblia, hindi ka nagnanasa na yung kaaway mo mapahamak o patayin mo o kaya gipitin mo. Pati sa Interpol, ako tinrabaho nila. Nagpalabas sila na kunyari galing sa Interpol na ako may hold departure order. Nakaano ako, red alert ang Interpol sa akin. Tama yung sabi ni Minorca nung sabihin niya, pati pala sa Interpol na trabaho nila kasi malakas sila sa gobyerno Nung mag-imbestiga ang kapatid na Daniel, wala naman palang ganun talaga sa main ng Interpol. Wala namang hold departure order sa akin sa Interpol.